puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Praise God. Good morning. Good morning. Hallelujah. Smile. Napakahalaga ang bawat umaga sa bawat isa sa atin. So, salamat sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagabay at patuloy na binabantayan tayo. Amen. So, sa mga kayo naroon, ang dalangin ko at ang hatid ng umagang ito ay magandang buhay, punong-puno ng kalakasan. So, kamusta po ang bawat isa? Ako'y naniniwala na ang Diyos ay laging gumagawa ng bagong bagay sa bawat isa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Katulad po ng aking ipinost kanina sa Facebook, because I have. Ang sabi doon ni Pablo, I have fight the good fight of faith, I finished the race, and I have kept the faith. Why? Because I have Christ. So sa umagang ito, patuloy tayong magsasama-sama muli sa loob po ng 30 minuto ng ating pong pagbubulay, pagbabasa, at patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Amen. Ang ganda ng awit na ating pong tinatalakay, no? Ating napakinggan, itataas kita. Patuloy natin itaas ang ating Panginoon sa ating buhay. At katulad ng sabi ng Biblia, when I lifted up, I will draw men unto me. Habang itinataas natin ang Diyos, kaakibat nito ay ang pagpapala sa bawat isa. Patuloy natin itaas ang ating Panginoon. Bigyan natin ng kalwalhatian, bigyan natin ng karangalan. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Saan ka man naroon, anumang bansa ka naroon, no, na naaabot ng online na ito, ang dalangin ko at may hatid lagi sa inyo, ang bagong pag-asa, dulot at dala ng salita ng Panginoon. Tayo man ay nasa iba't ibang lugar, no? Pero ang Diyos ay patuloy nagagabay. Amen? Pinagpala ng Diyos ang buhay mo at ang iyong pamilya, no? Ang lahat po ng ating mga kaibigan, prayer partners, families, Facebook friend, no? Na nasa Amerika, no? Nasa Dubai, no? Ang aming pamilyang nasa Dubai, ang aming mga kaibigan, family friend, and brethren na nasa Bermuda. So, pagpalang umaga po sa inyong lahat, no? At sa Amerika, ang ating mga kaibigan, maging sa iba't ibang lugar sa Canada, Singapore, Macau, Hong Kong, maging sa buong Pilipinas. Amen? Patuloy lang po tayo. Ito po tuwing Martes at Huwebes na ginagawa po natin. Ang pinakatema po natin ay Eagle's Wings. Amen? Amen, amen. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Ama, maraming salamat dakilang Diyos sa umagang ito, sa aming pong pagdulog sa iyo.
Dalangin po namin, Panginoon, patuloy kang gumabay. Ihanda mo ang aming puso at kami naniniwala ang iyong salita ay sisibol sa lupang ito. Gawin mong mataba ang aming puso sa pagtanggap ng bawat binhi. At upang sa pagtanggap ng binhing ito po ay makapamunga. Hindi lang po 30, hindi lang 60, hindi lang 90. I believe more from you. Ingatan mo ang bawat isa at iabot. Ano man ang kanilang pangailangan ngayon, ano man ang kondisyon, kami naniniwala ang iyong patnubay, ang iyong presensya ay higit sa anumang aming pinagdaraanan. Kalingaan mo ang bawat isa, gabayan sa araw-araw. Lalo-lalo na, Panginoon, yung malalayo sa kanilang pamilya na nasa iba't ibang bansa. Naglilingkod, Lord God, sa anumang larangan ng kanilang paglilingkod sa pamilya man o sa trabaho. Dalain ko, Panginoon, kalingain mo at balutan ng banal mong dugo ang bawat isa. Hangad po namin ang kalakasan na gagaling sa iyo araw-araw. At Lord, sa kanilang kapahingahan tuwing gabi, bigyan mo sila, Panginoon, ng mahimbing na tulog at pamamahinga, sapagkat sa umaga muli, naroon ang bagong hamon sa buhay, ang bawat isa nagtatrabaho, gumaganap ng kanilang mga katungkulan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Lord God, sa mga sinalaroon, I declare and we confess the very powerful Word of God manifested, and by the power of the Holy Spirit, ang kalakasan ay lagi naroon. Salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen. Praise God. So magandang umaga po sa inyo lahat. No? Ang Laguna ay naghihintay po kami ng i-announce ng gobyerno. Kasi kami po ay under MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Wala pa rin pong church services ang bawat church, yung mass gathering. Online at ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya. God is a God of provision. Kaya kami mga pastor ay lagi po kami nagchat-chat at ayon, ang Diyos ang nagpapalakas. Amen? At higit sa lahat, ang panalangin ninyo. No? Sa panalangin at bawat suportas no, sa gawain ng ating Panginoon, ay kami naniniwala na ang Diyos ay nariyan lagi. Amen. Tayo po ay nag-i-advance lang po ng ilang minuto dahil mamaya po 9 o'clock ay meron po akong leadership training, naka-online pa rin, sa Body of Christ. No? Sa Body of Christ. Kasi may mga kaibigan tayo, iba't ibang lugar, iba't ibang pangalan ng church. No, ako po ay ni-request na magturo mamaya ng leadership. No, kasi nalaman nila ako po ay nagtuturo sa Bible School. Sabi ko, okay, I will extend the knowledge from the Lord na binigay sa atin. So mamaya po alas 9. Kaya tayo nag-advance ng 30 minutes. Ngayon lang po naman yun. Ayan? Okay, so ang ating pong tema po na ating tinatalakay tuwing araw po ng Martes at Huwebes ay Eagle's Wings. Ba't ba Eagle's Wings? Alam naman natin, yun po ay isa lamang simbolo o isa lang sasabihin nating figure image o sign, symbols ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos ay nangungusap sa lahat ng bagay. At ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah 40. Kung kayo may Bible, ay isulat nyo po at basahin ang Isaiah 40, verse 28 hanggang 31. Ito po ang ating po pinagbubulayan at ito ang tema. Okay, basahin po natin ang Isaiah 40, 28 to 31. Ang sabi dito, do you not know? Have you not heard? Yan. Hindi mo ba nalalaman at hindi mo ba nababalitaan? Ang sabi ni Propeta Isaiah, the Lord is the everlasting God. Wow. Amen. Kaya ang ganda Kaya nais ko ipaalam sa inyo at iparinig ang balitang ito. Do you not know? Ang sabi dito, and have you not heard? Wow. The Lord is everlasting God, the creator of the end of the earth. He will not grow tired or weary. And His understanding no one can fathom.
Amen. So, ang ibig sabihin, tinatalakay dito ng Propeta Isaiah, ang Diyos mo ay buhay. Kaya ngayon, ipinaririnig ko sa iyo, pinapaalam ko sa iyo, ang sabi niya, the Lord is everlasting God. At bilang everlasting God, He is the Creator. Amen. Ikaw ba na lumikha ng isang bagay, hahayaan mo masira? Hindi. Di ba? Amen po ba? Naniniwala kayo, at ito'y sinabi naman ng Biblia, we are created by God according to His image. Nilikha ng Diyos ang lahat. The end of the earth, alam ng Panginoon. Kaya no one can identify and call, no one can predict the end of the earth. Only God. Pero habang hinihintay natin yon, at darating naman yon, amen? Darating talaga yon. Pero ang pangako ng Diyos ay ito, makinig ka. Ang sabi ng Bible ay He will not grow tired and weary. Hindi siya naghihina. Amen. Hindi siya napapagod. Kaya baka sabihin mo na, naku, baka nakukulitan ang Diyos sa aking pananalangin, baka nakukulitan na. No, hindi po. Kulitin ang Diyos. Amen. Amen. Kailangan natin kulitin ang Panginoon. Kahit naalala ko yung isang babaeng balok, kinulit eh. Yung isang huwes, pabalik-balik siya. Alam niyo sabi ng huwes, dahil ikaw ipabalik-balik, ang tawag doon, you are so persistent about your request. Kahit wala akong kinikilalang Diyos na katulad mo, ibibigay ko sa iyo. Imagine that. Kaya kapatid, kulitin natin ang Panginoon. Hindi siya nagsasawa, hindi siya naiinis, hindi siya nakukulitan sa iyo. Amen. Ang gusto ka ng Panginoon, kulitin natin siya. Bakit? Hindi naman siya nahihina, hindi siya napapagod makinig sa iyo. Amen. Hindi siya napapagod makinig sa iyo. Laging nariyan ang Panginoon. Amen. Handang makinig sa iyo. Handang makinig sa iyo ang Panginoon. Ano ang sabi ng Bible? He will not grow tired and weary, and His understanding no one can fathom. Amen. Hindi napapagod ang Panginoon. Kaya kukulitin natin. Kada umaga, nananalain ka sa Panginoon, nakikinig siya sa iyo. Hindi siya nakukulitan sa iyo. Amen? Bagamat ang tao nakukulitan minsan, ang Diyos na lumikha sa iyo ay laging nakikinig. Kaya ang sabi ng Bible ay ang ganda na sinabi ng Bible, no? Makikita natin dito, He will not grow tired and weary, and His understanding no one can fathom. His understanding no one can fathom. Amen. Kaya nga siya Diyos di ba? At ano ang sabi ng Bible dito? He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Dahil hindi nga siya napapagod, siya nagbibigay na increase. Dahil hindi nga siya nag-wiwiri, hindi siya natatired. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapahingahan, siya nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw. Kaya kukulitin natin ang Panginoon. Amen? At ang pangako ng Diyos, even youth grow tired and weary, and the young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. Amen. Sabihin nga natin, renewal of strength. Kaya dito makikita natin sa aking pagwawakas, meron pong strength na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang unang-unang strength na kaya niya ibigay, ang sabi ng Bible, it is the strength from within. Our strength within. Napapagod ang katawan mo, napapagod ang isip mo, napapagod na. Kapatid, meron kang inner strength, which is the hope, which is the faith, which is the grace of God and the love of God within us. Ilalabas lang natin ito. Kaya sabi nga ng Bible, ano man ang lumalabas sa labi, laman ng puso. Kaya ito ang panahon na ilabas mo pag-ibig ng Panginoon, ilabas mo pananampalataya, ilabas mo lahat kung napapagod na. Amen. Dahil ang Diyos ang kalakasan ay laging nasa iyo. Huhugutin mo lang. Meron kang nakatago. Naka-store, sabi nga ni Pablo. Marami ka in-store. Yung Word of God, yung prayer, yung hope, yung faith, everything within. Ilalabas mo lang. Part of my testimony for more than a days, kula-kula isang buwan, ang physical ko ay nakakaranas ng iba. Amen.
but I will claim every morning and I will release God's favor through the strength given to me. Yung inner. Kaya inner being, meron tayo. Inner life, inner strength. And that is the Holy Spirit, the faith you have, na kaya mong, Lord, ito gagawin ko. Amen? Amen po ba? Amen. Another one, strength from. The from is, ang sabi ng Bible, from the inner strength, we have outward strength. Inner and outward strength. Kaya yung upward, sino ito? God. He is the source of everything. Amen. Wala kaming mang-stop. Walang kumakatok dito. May kumakatok yung bill ng kuryente. May kumakatok yung bill ng water. Amen po ba? Pero praise God. Your upward strength, unmeasurable. Your upward strength from God. Amen. All things possible from Him who sit on the throne. He is your God. He is your Creator. Amen. He is not weary. He is grow tired. And that is our upward strength. Apat po ito sa Webes ko itutuloy yung dalawa. Kaya mga kapatid, ang Diyos ang patuloy natin purihin, sambahin, sapagkat siya lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Smile. Magpundi ka sa Panginoon. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Ipinost ko kanina sa akin pong Facebook, yung persistency. Patuloy tayong maging persistent sa lahat ng bagay. At sabi ni Paul, because I have Jesus, I have fight a good fight of faith, I finished the race, and I kept the faith. Because I have Christ in my heart. Amen? Amen po ba? Kaya because I have, we have, hindi kayang nakawin ng demonyo na naandito. Bagamat makita natin outwardly, no, tayo nag-weary, maraming bagay, but inwardly, God will renewing us day after day. Pinagpala ng Diyos sa umaga mo, kapatid. Pinagpala ng Diyos. Kung kayo may employer, pinagpala ng Panginoon employer mo, aalagaan ng Diyos sila, aalagaan ka rin, and God will sustain our lives. Your physical body, God will sustain. Amen. Your inner life, God will sustain. Pinagpala ka ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat kami naniniwala. Ang kalakasan mo'y lagi nariyan, katulad ng isang agila. Lord God, at kami nagpapasalamat sapagkat may Diyos kaming hindi nakukulitan. May Diyos kaming hindi napapagod. May Diyos kaming laging nakikinig sa lahat ng aming mga dasal. Kaya dakilang Diyos, I pray, huwag naman kaming mapagod na humingi sa iyo. Huwag kaming mapagod sumamba. Huwag kaming mapagod manalangin, Panginoon, sapagkat hindi ka napapagod. Maraming salamat, dakilang Diyos. I declare good health. Sino man may sakit at karamdaman, I declare, O God, at i-bless mo ang bawat pamilya. Around the globe, sa online na ito, Lord God, I pray, kalingain mo ang bawat isa. Salamat, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. God bless you all. We love you. Thank you sa prayer. Amen, Amen, Amen. Sa buhay